Ito po, maglilinis tayo ng turbo. Kung kanina throttle nung Montero, ngayon turbo naman. Bakit po kailangan linisin? Papakita ko po sa inyo. Ito po, nabuksan ko na. Ayan, ganyan lang naman kasimple yan. May ilang bolt yun? Uy, 6. 2, 4, 6 na bolt lang naman. After nyo matanggal, ganyan lang lalabas yan. Yun, makikita nyo ng carbon. Dito sa kabilang side, papakita natin yung carbon. Bakit importanteng nililinis din po yung turbo? Yan, ganyan na po kaitim yan, di ba? Pero hindi pa masyadong maitim. Yan. Pero ang pinakaloob, pinaka-importante sa lahat yun, yung maglalaro na po yung kanyang mga failer para opening and close para gumana yung turbo. Iba kasi akala nila pag naglaro yung shafting, activated na yung turbo. Kaya kumusta naman yung internal, nagbubukas ba yung failer? Kung napuno ng carbon po yan, hindi na yan gagana. Gumagana lang tong rod, makikita nyo, ayos naman ah. Pero yung pala yung loob, hindi. Kaya unang arangkada ninyo, pag na-delay siya ng konti ng opening, meron kang black smoke. Kasi nga late, ayan po yung carbon, ganyang kakapal yan. Yan ang babara dun sa failer na magiging cause para delay yung opening. Kumbaga sa kon, napupuwersa na lang kaya bumubukas. Ayan o. Yan, hindi lang po yung panlabas, parang sa EGR at saka yung sa throttle, butterfly lang nililinis, yung pinaka dapat linisin hindi nalilinis. Yan, ganyan po yan. Ito, kumbaga sa kon, naagapan na to. Yung iba pong binabaklas ko nito, talagang kinukot-kot ko ng malakas dahil tutong na talaga. Ito normal to kasi yung mga ano ng diesel dito papasok. Usok sa tambutso, mga unburned. Tapos galing kayo sa long drive, pinapatay nyo, hindi pa nagpa-cool down. Yan, yung mga ano, ganyan din yan, hindi kakaroon ng totong. Kasi meron ditong oil lubrication. Ganyan ang paglilinis niyan. Tapos dito na rin yung pagkakataon para maalog nyo to. Pag ito, umalog na ng malaki, sira na yung busing, papasok na yung langis dito. Yun na yung kasama ng nahihigop ng intake kasi bubugan niya yung ano dun eh, hangin sa intake manifold para mag-create siya ng power. Kung may kasama ng oil, gawa ng pumapasok dito, kakaroon ka ng white smoke naman na napagkakamala ng iba, blow by na. Hindi kaya yung throttle ninyo basang-basa, sign na may problema na yung busing sa turbo. Yun yung kakapal yan. So cleaning na tayo ngayon. Okay, ito pa yung kanyang turbo cooler. Nakabaganda. Masarap lang ang panahon ngayon. Malamig. Para hindi tayo magastos sa tub cleaner, hugasan muna natin ng gasolina kesa sa lata yung panglilinis natin yung tub cleaner. Mamumulubi tayo sa tub cleaner o brake cleaner, panghugas pa lang. Palambot ko muna. Next, tornapela. Maganda yung opening ko. Kuha lang tayo na maliit na baras. Kasi yung baras ko maliit. Ito yung mga kaloob-looban. Ito, master natin. Sa mga beginner, pero sa mga gumagawa na, ito yung napaka-basic na lang. Pero sa mga baguhan, kaya malaman ninyo.
Ito yung bumubukas, bukas sara na peller pagka pinihit ng ano. Ayan o. So kung carbonated na yan, paano pa maglalaro yan? Hindi na maglalaro yung ayun yung peller sa loob o, yun o, pinakaloob yan, papasok yung hangin, sasara. Itong mismo ito yan, yung mga ano na to sa loob, peller yan o, para pumasok. Pag hanggang dito sa loob, minsan naghahap lang na ganun. Hirap na hirap, lalo pat vacuum type. Ngayon sa electronics, sa mga modelo, nagtataka sila bakit madaling masira yung actuator na electronic na pagkamahal-mahal. Kasi nga po hindi nalilinis yan. Kumbaga sa kuwan, para ka nagtutulak ng sasakyan na naka-handbrake. Ganyan din yan. Pilit na pinapa-open o close ng motor na driven by electronic module, yung peller na punong-puno naman ng carbon. So napakatigas. Mangyayari ngayon, kuminsan nag-e-error. Nawawala sa calibration yung turbo actuator dahil sa tigas nung ino-operate niya. Yung iba naman, yun nga, yung pinakagranahe na bumibigay. Kaya napaka-importante yung nalilinis yung system ng turbo. Hindi lang yung peller o yung mga tubo-tubo dun sa ano nililinis. Hindi importante, nasa loob kasi nandun natutulog yung carbon na gawa nung sa combustion. Kakapal pa yan pag pangit na yung sunog ng ano mo. Pag sabi mong 1 week o months na ginagamit na hindi accurate ang turbo, so kumbaga sa kwan mas mausok siya, mas lalong mas mausok din yung papasok dito. May mga unburned fuel pa kasi kulang sa mixture ng hangin, mas lamang ang krudo. So matutulog dito, dito masusunog at matutuyo, magiging carbon pa na mas makapal. So dyan ay iwasan mo yung ano, kasi ito rin oh, dahil ito vacuum type lang pagka ano i-operate yun, ano lang siya oh. Ito lang yung nagbubukas dyan, yung rod na yan oh. Kaya kailangan nalalaro din yan kasi pag matigas din yan, hirap na hirap yung vacuum kahit saka full throttle ka na. Ito hindi lang natin kakatayin lahat, gawa na wala naman akong makitang sign ng ano. Ini wala. Natin papayin na. Yan yung mga peller oh. Ano yung peller na bubukas. Ayan siya oh. Close, open, close. Pag nag-open na ganyan, papasok yung hangin yan, bubuga dito, papuntang intake manifold. So pag naghap lang yan, dahil sa carbon, yan, ganyan lang siya. Umahataw ka, pero makikita mo, yung buga ng usok mo, eh, may kasamang ano, mga unburned fuel, maitim. Hindi kaya na talagang full throttle na ganun. Malakas ang buga ng hangin, tutulungan pa niya yung piston sa pagtaas baba. Hindi pa ano sa ano ng crudo magpapantay yung mixture nila, kaya wala kang gaanong usok. Kapag nag-usok na, senyalis na rin yan na may problema turbo dahil yung mixture nila hindi na nag-match. Lamang na yung crudo sa hangin. Fuel consumption, lack of power, yun yung mararamdaman ninyo, di ba bro?
Kapiraso lang yung konti lang magbubukas sa ano niya. Pinaka-throttle ng turbo, impeller. Yan lang yan. Mukhang bago na naman siya. Sabi nga sa Arabo, Jadid Mara. Miya yaki. Kung may oil seal sa ano, di kaya o-ring. Sa ano naman, metal ring. Hindi pwede goma dyan. Masusunog lang. Anong model nga po pala yung ano niya, Montero niya? 2016. 2016 na Montero. 115,000 kilometers. 150,000 kilometers na tinakbo. Yung binaklas kong ganitong ano, 100 plus din. Grabe, pati intake. Yung butas, gano'n na lang. Pinakwento ko sa inyo na pagpaahon, naka full throttle siya. Diyan sa dinadaanan niya sa Bulacan. Nung matapos namin makondisyon lahat, ganun pa rin yung way ng pagdadrive niya. Muntikan to siya lumampas doon sa may island eh. Kasi nasanay siya na pagpaahon doon, kailangan full throttle. Hindi niya alam na gano'n na pala kagaan. Full throttle siya, gulat daw siya. Muntikan sa, sabay tawag sa akin. Sabi ko, bumalik nga daw yung lakas, kaya muntikan sa diskrasa, nagulat daw siya. Okay. Yan na muna for the meantime, sasara na natin.